Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 711. Sa gabi, hindi kumain si Huang Feng sa kanyang sariling lugar. Sa halip, pumunta siya sa lugar ni Suyamo. Tila natanggap ni Tang Mazo ang balita, kaya hindi niya dinala ang kanyang sopas kay Huang Feng ngayon. Sa halip, nanatili siya sa kanyang lugar pagkatapos ng trabaho. Ang hapunan ngayon ay inihanda pa rin ni Huang Feng mismo. Bagamat dapat siyang i-treat ni Suyamo at Xi Mengzhou sa hapunan upang pasalamatan siya, nang dumating si Huang Feng, pumunta pa rin siya sa kusina. Sa mga salita ni Xi Mengzhou, ang isang may kakayahang tao ay dapat gumawa ng higit pang trabaho. Sa kabutihang palad, tinupad ni Xi Mengzhou ang kanyang pangako ngayon. Pagkatapos ng hapunan, kinalagad niya ang nag-aatubili na si Tang Mazo pabalik sa kanyang silid, iniwan ang buong sala kina Huang Feng at Suyamo. May balita mula sa istasyon ng pulisya, si Deputy Director Wu ay inilipat mula sa kanyang pwesto. Ang iba pang mga tao na pumunta sa restaurant ngayon ay pinarusahan din sa iba't ibang antas. Hindi ako makapagpasalamat kay Secretary Qiu. Huang Feng, tulungan mo ako at si Mengzhou na magpasalamat sa kanya, sabi ni Suyamo kay Huang Feng, na nakaupo sa tabi niya. Malinaw, naisip ni Suyamo na ang dahilan ng naturang resulta ay dahil kay Secretary Qiu. Bagamat hindi tumulong si Secretary Qiu para sa kanya at kay Xi Mengzhou, tinulungan niya ang kumpanya. Hindi nararapat para sa kanya at ni Xi Mengzhou na bisitahin siya, kaya ngayon ay maaari na lamang nilang bisitahin si Huang Feng at ipahayag ang kanilang pasasalamat sa parehong oras. Walang problema. Sabi ni Huang Feng, tumulong din si Secretary Qiu sa bagay na ito. Kahit na hindi siya gumanap ng isang mapagpasyang papel, naglagay siya ng ilang pagsisikap. Bukod dito, kung wala si Secretary Qiu, hindi niya makikilala si Direk Wang. Nang makitang gusto pa ni Suyamo na pag-usapan ang tungkol sa mga gawain ng kumpanya, mabilis na sinabi ni Huang Feng, bihira tayong mag-isa. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa mga gawain ng kumpanya. Nang marinig ni Suyamo ang mga salita ni Huang Feng, bahagyang namula siya. Gayunpaman, pagkatapos nito, hindi na siya nagsalita tungkol sa kumpanya. Sa katunayan, dahil sa tulong ni Huang Feng ngayon, talagang walang masyadong dapat ipag-alala ang kanilang kumpanya. Habang si Huang Feng at Suyamo ay lovey-dovey sa labas, si Xi Mengzhou at Tang Mazo ay naiinip sa loob ng kwarto. Fox Tang, ano sa tingin mo ang pinag-uusapan nila? Hindi maiwasang magtanong ni Xi Mengzhou. Paano ko malalaman kung ako ang tatanungin mo? Bagamat alam na niya na mag-asawa sina Huang Feng at Suyamo, at handa siya sa pag-iisip, medyo hindi pa rin siya komportable nang makita niya sina Huang Feng at Suyamo na nag-uusap sa hall. Sabi ko, Fox Tang, kumain ka ba ng pulbura ngayon? Bakit ka ba nagsasalita ng marahas? O nag-away kayo ng boyfriend mo? Hindi ka takatakang hindi ka gumawa ng sopas ngayon, sabi ni Xi Mengzhou habang nakatingin kay Tang Mazo. Anong pulbura ang kinain ko? Isa pa, wala akong boyfriend. Nang marinig ang mga salita ni Xi Mengzhou, ang puso ni Tang Mazo ay lalong inis. Na-move on talaga siya sa isang tao sa unang pagkakataon, at ang taong ito pala ay boyfriend ng kanyang matalik na kaibigan. Nakaramdam siya ng sobrang awkward at hindi komportable. Sabi mo wala kang boyfriend. Alam namin ni Ate Yamo. Sabi ni Xi Mengzhou. Alam ni Ate Yamo. Ano ang alam mo? Biglang umupo si Tang Mazo mula sa kama ni Xi Mengzhou at sinabi. Bakit parang nagulat ka? Tumingin sa kanya si Xi Mengzhou at sinabing walang katotohanan, hindi ka pa gumagawa ng sopas para sa sinuman, at kakaiba ang kinikilos mo kamakailan. Huwag mong sabihin sa akin na wala kang boyfriend. Ano ang mahirap hulaan? Panipi, kaya nga, tinakat mo ako. Nang marinig ni Tang Mazo ang mga salita ni Xi Mengzhou, gumaan ang pakiramdam niya. Akala niya ay alam na nila ang tungkol sa bagay sa pagitan niya at ni Huang Feng, ngunit hindi pala iyon ang nangyari. Kung pag-uusapan, bukod sa naunang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Huang Feng, tila wala nang iba pa sa pagitan nila. Ano ang dapat ikatakot? Gusto rin namin ni Sister Yamo na makahanap ka ng pagkakataon na dalhin ang iyong kasintahan upang tingnan natin siya. Gusto naming makita kung anong uri ng tao ang talagang makakapagpa-fall sa kanya ng aming Fox Tang,
sabi ni Xi Mengjiao. Pinapamukha mo akong playboy sa nakaraan, sabi ni Fox Tang. Kahit hindi, malapit ka na, sabi ni Xi Mengjiao. O sige, ano itsura ng boyfriend mo? Curious talaga ako. Curious your head, wala akong boyfriend. Sabi ni Tang Mazo. Kalimutan mo na kung ayaw mong sabihin, pupunta ako at mag-eavesdrop kay Sister Yamo at sa iba pa. Sabi ni Xi Mengjiao. Kung nalaman ni Sister Yamo na nag-eavesdrop ka, hindi ka niya pababayaan, sabi ni Tang Mazo. Hindi ko hahayaang malaman niya pa rin. Gayunpaman, nang matapos magsalita si Xi Mengjiao, nakarinig siya ng kalakbog mula sa katabi. Parehong nagpunta sina Huang Feng at Su Yamo sa kanilang silid. Kaya hindi makarinig si Xi Mengjiao sa kanila kahit na gusto niya. Sa tingin mo, magiging intimate sila? Tanong ni Xi Mengjiao. Intimate? Si Sister Yamo ay hindi ganoong klase ng tao, walang pag-aalinlangan na sabi ni Tang Mazo. Gayunpaman, nang isipin niya ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Huang Feng, muli siyang nag-alala. Si Sister Yamo ay hindi ganoong uri ng tao, ngunit si Huang Feng ay ganoon. Noong huling pagkakataon sa kusina, naglakas loob si Huang Feng na hawakan siya, kaya sa pagkakataong ito sa silid ni Sister Yamo, mas magiging mapangahas siya. What do you mean it's not? Let me tell you, Sister Yamo has met her nemesis. Alam mo ba, nakita ko silang dalawa na naghahalikan sa baba kanina pa. Nahulog na si Ate Yamo sa kanya. Kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala, ani Xi Mengjiao. Talaga, naghalikan sila. Hindi alam ni Tang Mazo kung ano ang mararamdaman. Totoo, nakita ko ng sarili kong mga mata. Sabi ni Xi Mengjiao nang may katiyakan. Pervert. Biglang napag-alitan ni Tang Mazo. Iniisip kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Huang Feng, posible talaga. Oo, pervert, kung gayon si Huang Feng ay isang pervert. Sabi ni Xi Mengjiao na parang sang-ayon. Gayunpaman, hindi alam ng dalawa na ang pervert na pinag-uusapan nila ay walang malapit na relasyon kay Su Yamo, kahit na nasa mas pribadong kwarto silang dalawa. Pagkatapos ng lahat, si Su Yamo ay mahiyain pa rin, kaya hindi siya pumayag sa matalik na pakikipag-ugnayan ni Huang Feng. Sa huli, nang si Huang Feng ay aalis na, siya ay palihim na inatake ni Huang Feng. Namula si Su Yamo at nagpout, ngunit hindi talaga siya galit. Medyo mapayapa ang sumunod na mga araw. Bagamat ang bagong gamot sa pagbabawas ng timbang ng Changzhou Group ay hindi kasing kabigabighani gaya ng na-advertise, ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa iba pang katulad na mga produkto. Kaya naman, maganda pa rin ang benta, na humantong din sa panibagong pag-unlad ng Changzhou Group. Si Huang Feng ay karaniwang nakikipag-date kay Su Yamo, at ang natitirang oras niya ay ginugol sa paglilinang o pagbisita sa serbeserya. Malapit nang ilabas ang kanyang alak, at abala siya sa pagpopromote nito kamakailan. Kabanata 712, maganda pa rin ang development ng brewery. Nagtimpla ng mga bote ng white wine. Marami ng stock sa wine cellar at bodega. Kamakailan ay nag-recruit din si Huang Feng ng maraming bagong salespeople upang i-promote ang alak na ito. Naging okay din ang sitwasyon. Bagaman ito ay isang bagong alak at hindi kilalang kilala, pagkatapos matikman ng mga namamahagi ang alak na ito, ang kanilang pagsusuri sa alak na ito ay napakataas. Ang mga taong ito ay napaka-optimistiko tungkol sa kinabukasan ng alak na ito. Si Huang Feng ay handa ring mumuhunan sa advertising. Namuhunan siya sa huling bahagi ng kanyang natitirang pondo. Kung hindi niya ma-withdraw ang mga pondo, magkakaroon pa siya ng panganib na mawala ang capital chain. Gayunpaman, hindi masyadong nag-aalala si Huang Feng. Hindi banggitin na sa katotohanan, ang isa sa dalawang kumpanya ay nagsimula ng kumita, at ang isa ay may napakagandang kinabukasan. Sa parallel space, tinutulungan siya ngayon ng kanyang mga industriya na patuloy na kumita ng pera. Kaya lang, hindi naglabas ng pera si Huang Feng ngayon, kaya tila kulang siya sa pera. Sa pamumuhunan ni Huang Feng, ang kanyang bagong alak ay nagkaroon na ng ilang reputasyon bago pa man ito napunta sa merkado. Inaabangan ito ng maraming tao. Inaasahan din ni Huang Feng ang kanyang bagong alak na maging hit. Para naman kay Manager Yuan at sa iba pa, sa panahong ito ay itinuturing na mapayapa. Matapos makuha ni Manager Yuan ang formula, bagamat nagsimula na siya sa produksyon, may mga binago pa rin siya bago ang produksyon.
Pagkatapos ng lahat, ang formula ng gamot na pampababa ng timbang ng Changzhou Group ay nag-apply para sa isang patent. Imposible para sa kanya na kumuha ng parehong bagay at bahagyang baguhin ang ilan sa mga sangkap na hindi magkakaroon ng malaking epekto bago ito nasa merkado. Hindi ito masyadong mahirap para kay Manager Yuan. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsusumikap, natapos na niya ang mga huling hakbang. Ngayon, nagsimula na rin siyang gumawa ng gamot na pampababa ng timbang. Bukod dito, ang patalastas ay sinugod din. Ito ay malapit ng may lista sa merkado at makipagkumpetensya sa Changzhou Group. Si Su Yamo at Xi Mengjiao ay medyo nakabantay sa mga aksyon ni Manager Yuan. Alam nilang dalawa na kung hindi siya sigurado, hindi madaling kumilos si Manager Yuan. Hindi nila alam kung ano ang gagawin ng lalaking ito sa pagkakataong ito. Para naman sa ibang mga amo, mayroon din silang pagdududa sa kanilang mga puso. Noong nakipag-ugnayan sila kay Manager Yuan noon, hindi nila nabalitaan na maglulunsad ang Landau Group ng anumang mga pampababa ng timbang na tabletop kamakailan. Masyadong malihim ang Manager Yuan na ito. Ang mga taong ito ay malinaw na naiintindihan ng isang bagay. Gayunpaman, mayroon pa rin silang ilang uri ng inaasahan. Inaasahan nila ang labanan sa pagitan ng Landau Group at ng Changzhou Group. Kung iyon ang kaso, maaari silang makinabang mula dito. Kalagkarin mo siya palabas. Sa ibang space-time, sa isang napaka-ordinaryong woodshed, tinakpan ni Anziking ang kanyang ilong gamit ang isang kamay at sinabi sa kanyang katulong. Oo, nagmamadaling lumapit ang dalawang katulong sa woodshed at kinalagad ang bagong patay na katawan palabas ng woodshed. Ang dugo ay lumabas sa katawan, nagumuhit ng malinaw na landas sa lupa. Bakas pa rin sa mukha ng bangkay ang takot at pag-ayaw, ngunit sa oras na ito, halatang wala na siyang magagawa pa. Nang hilahin ang bangkay sa pintuan ay tumama ang sikat ng araw sa mukha nito na sumasalamin sa napakabatang mukha. Kung narito si Ouyang Xingwen, tiyak na makikilala niya ang taong ito. Ang taong ito ay ang kanyang dating tagasunod, si Wang Er. Ang bagong patay na lalaki ay talagang si Wang Er. Matapos pahirapan ng mahabang panahon ni Anziking, si Anziking, na tuluyan ng nawala ng pasensya, sa wakas ay nagpasya na sumuko. Naniniwala siya na hindi dapat nagsisinungaling si Wang Er. Talagang hindi niya alam kung nasaan ang storage ring, kaya naman sayang ang oras para ipagpatuloy ang interogasyon. Sa makatuwid, ngayon, nang wala pa siyang resulta mula sa huling interogasyon kay Wang Er, direkta niyang hiniling sa kanyang mga nasasakupan na bugbugin siya hanggang mamatay. Wala siyang simpatiya sa ganitong uri ng walang kwentang basura. Gayunpaman, sa oras na ito, bilang karagdagan kay Anziking, may isa pang tao sa woodshed. Sa oras na ito, nakatali din ang mga kamay at paa ng taong iyon. Dahil ngayon lang niya nasaksihan ang buong proseso ng pagkamatay ni Wang Er, sa oras na ito, puno ng takot ang mukha ng taong ito. Mapatla ang mukha niya, walang bahid ng dugo. Shanzi, sasabihin ko ulit sa iyo. Limitado na ang pasensya ko. Nakita mo na ang nangyari kay Wang Er. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Kung hindi ka makikipagtulungan, wala kang hawantong na mas mahusay kaysa sa kanya, sabi ni Anziking sa ibang tao sa woodshed. Ito ay isa pang layunin ng pagpatay ni Anziking kay Wang Er. Gusto niyang patayin ang manok para bigyan ng babala ang unggoy, para ang natitirang tao ay magsabi ng totoo. Ang natitirang tao ay si Shanzi, na pumunta kay Anziking nang may kagalakan. Matapos ay frame ni Shanzi si Ouyang Xingwen sa restaurant noong araw na iyon, sinamantala niya ang kaguluhan at tumakbo palabas. Pagkatapos nito, diretso siyang pumunta sa Anziking upang maghanap ng kanlungan. Noong una, naisip niya na makakamit niya ang isang mas magandang buhay sa Anziking, at sa simula, totoo nga. Matapos malaman ni Anziking ang kanyang ginawa, napakasaya niya. Ginantimpalaan pa niya ito ng pilak at nag-ayos ng napakagandang posisyon para sa kanya. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay hindi nagtagal. Tuluyan ng kumalat ang away sa pagitan ng Scarlet Mercenary Group at ng pamilyang Ouyang dahil sa Scarlet Fruit. Ngunit ang Scarlet Fruit ay hindi lumitaw sa huli. Iginiit ng Scarlet Mercenary Group na pinalitan ng pamilya Ouyang ang Scarlet Fruit, ngunit hindi ito inamin ng pamilya Ouyang. Gayunpaman, karaniwang iniisip ng publiko na ang Scarlet Fruit ay dapat nasa pamilyang Ouyang.
Kung hindi, ang Scarlet Mercenary Group ay walang dahilan para kumilos sa pamilya Uyang. Ang pinakamalamang na tao sa pamilyang Uyang ay nakakuha ng Scarlet Fruit ay si Uyang Xingwen. Kasabay ng mga huling salita ni Sean Z na maghasik ng hindi pagkakasundo, mas lalo itong kainahinala. Narinig din ni An Ziking ang tungkol sa Scarlet Fruit at naunawaan niya ang paggamit ng Scarlet Fruit na ito. Tungkol naman sa mga sinabi ni Sean Z, narinig din niya ang tungkol dito. Kaya, inilagay niya ang kanyang ideya kay Sean Z. At sa oras na ito, si Sean Z ay nasa kanyang bahay, kaya natural na hindi niya ito pakakawalan. Bilang resulta, naranasan ni Sean Z ang trahedya ng masamang bibig. Sa orihinal, sinabi niyang casual na i-frame si Uyang Xingwen, ngunit sa parehong oras, naging isang nakamamatay na anteng-anteng. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan noon. Young Master An, nakikiusap ako na pakawalan mo ako. Talagang hindi ako nagsinungaling sa iyo. Hindi ko talaga alam kung nasaan ang Scarlet Fruit. Please let me go. Casual na sabi ko kanina. Hindi ba't hiniling mo sa akin na maghasik ng discord sa pagitan ng pamilyang Uyang at ng Scarlet Mercenary Group? Hindi mo na maibabalik ang iyong mga salita, sabi ni Sean Z habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Gayunpaman, si An Ziking ay may pusong bato. Hindi siya natinag. Na may malamig na mukha, tumingin siya kay Sean Z at sinabing, mukhang hindi pa sapat ang paghihirap mo. Halika, ipagpatuloy mo ang pagpalo sa kanya. Kabanata 713. Ang dalawang katulong na humila sa katawan ni Wang Er palabas ay bumalik sa kakahuyan. Kinuha nila ang letigo at hinampas si Sean Z. Pamilyar na pamilyar sila sa bagay na ito. Sa panahong ito, maraming beses na nilang hinagupit. Si Wang Er, ngayon, ibang tao na lang. Young Master An, hindi ko talaga alam kung nasaan ang cinnabar fruit. Bitawan mo ako, An Ziking, hindi mo tinutupad ang iyong mga salita, naway hampasin ka ng langit ng 5 kidlat. Panipi, si Sean Z ay hinampas ng dalawang lalaki at patuloy na humahagulgol. Sa simula, patuloy siyang nagsusumamo, ngunit nalaman niyang walang silbi ang pagsusumamo. Sinimulan niyang sampihin si An Ziking. Gayunpaman, walang pakialam si An Ziking. Walang magawa si Sean Z at muling nagmakaawa. Pagkatapos noon, patuloy siyang nagsusumamo at nagmumura, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya mababago ang isip ni An Ziking. Naging berde na ngayon ang bituka ni Sean Z sa panghihinayang. Paano siya nabulag ng mantika at naniwala sa mga salita ni An Ziking? Ang An Ziking na ito ay karaniwang nakikipaglaro kay Uyang Xingwen. Ang dalawa sa kanila ay mga ibon ng isang balahibo at pantay na tugma. Nang makapagplano siya laban kay Uyang Xingwen, dapat ay naisip niya na talagang hindi siya mabuting tao. Nakakalungkot lang na magulo ang ulo niya at gumawa ng ganoong desisyon. Huli na para magsisi ngayon. Isa lamang siyang katulong at walang darating para iligtas siya. Ang kanyang dating amo, si Uyang Xingwen, ay malamang napapatayin siya sa sandaling ito. Tama ang hula ni Sean Z. Sa panahong ito, hinahanap siya ni Uyang Xingwen. Hindi dahil sa namiss niya siya o gustong iligtas siya, kundi dahil gusto niyang patayin siya pagkatapos na mahanap siya. Siyempre, bago siya patayin, nais ni Uyang Xingwen na tanungin siya kung bakit siya nagtaksil sa kanya. Karaniwang maganda ang pakikitungo niya sa kanya. Gusto niya itong tanungin kung bakit niya ito ginawa. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng napakaraming araw, wala pa ring ideya si Uyang Xingwen. Hindi niya mahanap si Sean Z. Wala man lang siyang clue. Parang nawala si Sean Z sa mundo. Naghinala si Uyang Xingwen na tumakas si Sean Z at umalis sa Haotian City. Hindi ito imposible. Dapat alam ni Sean Z na ang kanyang pag-uugali ay nakasakit sa kanyang pamilya. Hindi niya siya pakakawalan. Hanggat hindi siya tanga, tiyak na tatakas siya. Para sa kadahilanang ito, si Uyang Xingwen ay nakaramdam ng matinding panlulumo at galit. Maaaring umalis si Sean Z, ngunit hindi niya magawa. Nandito pa rin ang pamilya niya. Dahil sa pag-frame ni Sean Z, ang kanyang pamilya ay nakakaranas na ngayon ng malaking panganib. Kahit na kadalasang ignorante si Uyang Xingwen, ngunit mula sa kamakailang kapaligiran ng pamilya at mga bagay na nangyari, naramdaman niyang may paparating na bagyo. Ang depresyon ni Uyang Xingwen ay hindi lamang dahil hindi niya mahanap si Sean Z. Ito ay isa lamang dahilan.
Ang isa pang dahilan ay napakasama ng ugali ng kanyang ama kamakailan. Mula noong huling beses na naputol ang braso niya sa restaurant, nabawasan ng husto ang kanyang lakas. Direkta siyang nahulog mula sa Grand Magician hanggang sa Senior Magician. Ang kanyang lakas ay bumaba ng higit sa isang antas. Kaya naman, halatang hindi maganda ang mood ni Ouyang Tian. Si Ouyang Xingwen, na naging dahilan ng pagbawas ng kanyang lakas, ay natural na hindi magkakaroon ng magandang panahon. Dahil bumaba ang lakas ni Ouyang Tian, at kasabay nito, naakit niya ang isang malaking kaaway tulad ng Scarlet Mercenary Group sa pamilya. Malaki rin ang ibinaba ng kanyang prestihiyo sa pamilya. Mayroon ng mga matatanda na nagmungkahi na tanggalin siya sa posisyon ng ulo ng pamilya. Bagamat hindi na ipasa ang panukalang ito, malinaw na hindi ito magandang balita para kay Ouyang Tian. Dahil ang pinuno ng Scarlet Mercenary Group, si Parker, ay tumakas mula sa Haotian City, hindi siya sumuko sa kanyang paghihiganti laban sa pamilya Ouyang. Kung tutuusin, mas mabangis pa siya kaysa dati. Parang, may sama ng loob siya sa pamilya Ouyang. Sa panahong ito, palagi niyang sinasalakay ang mga sanga ng pamilya Ouyang, na naging sanhi ng matinding pagkalugi sa pamilya Ouyang. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nasisiyahan ng mga matatanda kay Ouyang Tian. Dahil sa paghihiganti ni Parker, ang pamilya Ouyang ay nagdusa kamakailan. Ang mga matatandang iyon ay may kanya-kanyang bahagi, kaya napakalaki rin ng kanilang pagkalugi. Natural, hindi sila nasisiyahan sa kanilang mga puso. These damn old things, they usually take advantage of their seniority, but at this time, they actually want to oust me. Do they think that if they ousted me, the Scarlet Mercenary Group will give up on their revenge? Tapos na ang usaping ito. Isa lang itong wishful thinking. Mga matandang bastos, panipi, sa bulwagan ng pamilya, pangit ang mukha ni Ouyang Tian habang umuungal. May dahilan siya para magalit. Sa mga panahong ito, masama ang pakiramdam niya. Pinahirapan siya ng kanyang anak, nawalan siya ng braso, at hamina ang kanyang lakas. Ngayon, ang mga matatanda sa pamilya ay talagang lumabas upang pukawin ang gulo at gusto siyang patalsikan bilang ulo ng pamilya. Masama talaga ang lahat para sa kanya. Tama, ang grupo ng mga matandang bastos, sapat na ang kumain at uminom lang araw-araw at maghintay ng kamatayan. Tumalon talaga sila para manggulo, pagod na silang mabuhay. Sa bulwagan, bilang karagdagan kay Ouyang Tian, ang tanging madla ay ang kanyang anak na si Ouyang Xingwen. Si Ouyang Xingwen ay walang kahit kaunting magandang impresyon sa mga matatandang ito na nag-uudyok ng gulo para sa kanyang ama. Kung ang kanyang ama ay hindi maaaring maging ulo ng pamilya, kung gayon paano niya mamanahin ang kanyang posisyon sa hinaharap. Kaya, ang mga matatandang ito na nag-uudyok ng kaguluhan para sa kanyang ama ay nag-uudyok din ng kaguluhan para sa kanya. Kakaiba kung maganda ang impresyon niya sa kanila. Tumahimik ka, may mukha ka pa ba para sabihin yan? Kung hindi ka nag-uudyok ng gulo ng ganito, nasa ganitong sitwasyon ba ako ngayon? Tumangala si Ouyang Tian sa kanyang anak at sinabi, hindi yan masisisi sa akin. Malinaw na gustong i-blackmail tayo ng Blood Red Mercenary Group. Isa pa, hindi ko akalain na ang asong si Sean Z ay magtatraidor sa atin at magpapakalma sa akin. Paliwanag ni Ouyang Xingwen sa maliit na boses. Kung masunurin kang nagnilay-nilay at nilinang sa bahay, paano mo napukaw ang Blood Red Mercenary Group? Bakit nila kami sinubukang i-blackmail? Kasalanan mo ang lahat ng ito, ikaw na hindi matapat na anak. Sabi ni Ouyang Tian, halatang hanggang ngayon ay iniisip pa rin niya na bina-blackmail sila ng Blood Red Mercenary Group at walang scarlet fruit sa kahon. Gayunpaman, ang kabilang partido ay na-blackmail sa kanila dahil ang kanyang anak ang unang nag-provoke sa kanila. Kung hindi dahil sa kabilang partido, hindi sila pupunta para manggulo sa kanila. Hindi naglakas loob si Ouyang Xingwen na iangat ang kanyang ulo matapos siyang pag-alitan ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi pa rin siya kumbinsido sa kanyang puso, ngunit ang kanyang ama ay nagalit pa rin, kaya't hindi siya naglakas loob na magsalita pabalik. Nang makitang hindi masama ang ugali ng kanyang anak, sa wakas ay bumuti ang mood ni Ouyang Tian. Pinalambot niya ang kanyang tono at sinabing, kamusta ang iyong magic cultivation? Kamakailan lamang, dahil napakaraming mga problema, si Ouyang Tian ay hindi nagkaroon ng panahon para pakialaman ang paglilinang ng kanyang anak.
Ngayong naisip niya ito, medyo matagal nang umiinom si Ouyang Xingwen ng enlightenment pill. Kahit na masama ang kanyang aptitude, dapat ay ginaisan niya ang kanyang magic talent. Kaya lang hindi niya alam kung ano ang takbo ng kanyang magic cultivation. Kabanata 714, Linangin. Ito, nang marinig ang tanong ng kanyang ama, biglang hindi alam ni Ouyang Xingwen kung ano ang sasabihin. Kung pag-uusapan, sa panahong ito, maaari siyang ituring na seryosong nilinang, ngunit walang paraan upang magising ang kanyang talento sa mahika. Kahit anong pilit niya, wala pa rin gumagalaw sa katawan niya, kahit konting magic, wala siyang magawa. Ano ang hindi mo masasabi? Nakasimangot si Ouyang Tian at nagtanong. Iyon. Nakita ni Ouyang Xingwen ang pagbabago ng mukha ng kanyang ama, at hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Napansin din ni Ouyang Tian ang pagiging abnormal ni Ouyang Xingwen, lalo pang naging pangit ang kanyang mukha. Pagkatapos ay naglakad siya palapit kay Ouyang Xingwen at naramdaman ang mahika sa kanyang katawan. Bagamat nabawasan ang lakas ni Ouyang Tian, ngunit kung tutuusin, isa pa rin siyang salamangkero, at isa ring salamangkero na may mataas na antas. Hanggat may mahika sa katawan ni Ouyang Xingwen, halos maramdaman pa rin niya ito, bagaman hindi niya tumpak na matukoy kung saang antas siya naruroon. Gayunpaman, pagkatapos makaramdam ng mahabang panahon, pawis na pawis ang ulo ni Ouyang Xingwen, ngunit hindi pa rin maramdaman ni Ouyang Tian ang bakas ng mahika sa kanyang katawan. Hindi siya nag-alinlangan sa epekto ng Awakening Wisdom Pill, kaya naisip pa niya na baka masyado siyang nasugatan noong nakaraan, at hindi pa rin ganap na nakaka-recover, kaya nabawasan ng husto ang kanyang sensitivity. Gayunpaman, nakita ni Ouyang Xingwen ang higit na lamig sa mukha ng kanyang ama, at ang kanyang puso ay lalong natakot. Siya ay nauutal at sinabing, sa totoo lang, ako ay nagsusumikap upang linangin, bagaman, hindi ko pa nagising ang aking talento sa mahika, ngunit, ama, huwag mag-alala, nararamdaman ko na ito. Tiyak na gigisingan ko ito sa lalong madaling panahon. Ang katiyakan ni Ouyang Xingwen ay hindi lamang nagpaganda ng kalooban ni Ouyang Tian, ito ay nagpulala pa. Ano, sabi mo hindi mo pa nagising ang iyong magic talent? Ikaw ba ay isang basura? Pagkatapos kumain ng Awakening Wisdom Pill sa napakatagal na panahon, hindi mo pa rin nagising ang iyong magic talent. Anong nangyayari, Panipi? Hindi ko alam, ama, pagkatapos kong kainin ang Awakening Wisdom Pill, nagsasaka na ako, ngunit, hindi ko pa rin nagising ang aking talento sa mahika. Pakiramdam ni Ouyang Xingwen ay maiiyak siya. Ito rin ang unang pagkakataon na nag-alinlangan si Ouyang Tian sa kanyang anak. Bagamat hindi kailanman nagising ni Ouyang Xingwen ang kanyang mahiwagang talento at ang iba ay nagchichismisan sa kanyang likuran, na tinatawag siyang isang basura, hindi kailanman sumuko si Ouyang Tian sa kanya. Sa halip, gumastos siya ng malaking pera para makabili ng enlightenment pill para sa kanyang anak upang magising ang kanyang mahiwagang talento sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang anak ay magiging isang walang kwenta. Pagkatapos kumain ng enlightenment pill sa napakatagal na panahon, wala man lang reaksyon. Dati, narinig niya na kahit ang isang taong may mahinang kakayahan ay magagawang gisingin ang kanilang mahiwagang talento sa loob ng isang linggo pagkatapos kumain ng enlightenment pill. Gayunpaman, ang kanyang anak ay walang epekto hanggang ngayon. Kung tungkol sa sinabi ni Ouyang Xingwen, mayroon na siyang pakiramdam na malapit na niyang gisingin ang kanyang talento sa mahika, ngunit hindi niya ito pinaniwalaan. Basura! Ang galit na si Ouyang Tian sa wakas ay hindi napigilan ang galit sa kanyang puso at walang awa na sinampal si Ouyang Xingwen. Si Ouyang Xingwen, na hindi man lang nakapaghanda, ay agad na sinampal sa lupa. Nalaglag ang dalawa niyang ngipin at umagos ang maraming dugo sa gilid ng bibig niya. Nakalimutan pa niyang sumigaw dahil sa ngayon, ang mabangis na anyo ng kanyang ama ay hindi pa niya nakikita noon. At ang sampal na ngayon lang din ang pinakamalupit na nakita niya. May dahilan si Ouyang Tian para magalit. Kamakailan lamang, siya ay pinuproblema ng mga matatanda sa pamilya dahil sa usapin sa Bloody Mercenary Group. Ngayon, hindi pa rin magising ng kanyang anak ang kanyang mahiwagang talento kahit na gumastos na siya ng maraming pera. Nangangahulugan ito na ang kanyang posisyon bilang kahalili ay tiyak na hindi garantisado. At kasabay nito, malalagay din sa panganib ang sariling posisyon. Ang mga matandang umutot ay may isa pang dahilan.
Scram agad. Bago mo gisingin ang mahiwagang talento mo, huwag ka nang magpapakita sa harapan ko. Itinuro ni Uyang Tian si Uyang Xingwen at umungol. Oo, ama. Huwag kang magagalit. Gamulong si Uyang Xingwen at gumapang palabas ng bulwagan. Gusto lang niyang mawala sa paningin ng ama sa lalong madaling panahon. Kung hindi, baka walang magawa sa kanya ang galit na ama niya. Nang makita ang kanyang anak sa ganoong kahabag-habag na kalagayan, labis na nagalit si Uyang Tian na gusto niyang samuka ng dugo. Anak na walang kwenta, anak na walang kwenta. Bulong ni Uyang Tian sa sarili. Hindi niya maintindihan kung paanong ang isang matalino at makapangyarihang tao na tulad niya ay makapagsilang ng isang basurang anak. Pagkaalis ni Uyang Xingwen sandali, sa wakas ay kumalma si Uyang Tian. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid at binuksan ang kanyang storage ring, naghahanda na pag-aralan ang Forbidden Spell Scroll. Noong nakaraan, pilit niyang ginamit ang Forbidden Spell. Bagaman mayroong maraming mga disadvantages tulad ng pagbaba ng kanyang lakas, ang backlash, at ang kanyang panloob na mga pinsala ay halos hindi gumaling, ngunit hindi ito dahil wala siyang nakuha. Iyon ay, nagkaroon siya ng mas malalim na pangunawa sa Forbidden Spell. At ngayon, halos gumaling na ang mga internal injuries niya. Nais niyang pag-aralan muli ang Forbidden Spell Scroll at pagbutihin ang kanyang pag-unawa dito. Sa ganitong paraan, kapag ginamit niya ito sa hinaharap, magagamit niya ito ng mas maayos at makagawa ng mas maraming kapangyarihan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nag-freeze ang kanyang ekspresyon dahil hindi niya nakita ang Forbidden Spell Scroll sa kanyang storage ring. Noong una, akala niya ay dahil ito sa kanyang kawalang ingat. Gayunpaman, pagkatapos niyang ilabas ang lahat sa kanyang storage ring, hindi pa rin niya mahanap ang pagkakaroon ng Forbidden Spell Scroll. Ang kanyang ekspresyon ay biglang naging malungkot sa sukdulan. Anong nangyayari? Saan napunta ang Forbidden Spell Scroll? Sino ang nagnakaw ng Forbidden Spell Scroll ko? Bulong ni Uyang Tian sa sarili. Gayunpaman, hindi niya ito maisip. Naalala niya na palagi niyang itinatago ang Forbidden Spell Scroll sa kanyang storage ring, at palagi niyang isinusuot ang storage ring. Walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataon na hawakan ito, kaya imposibleng nakawin nila ang mga bagay sa loob. Sa makatuwid, kahit na nag-iisip ng mahabang panahon, hindi pa rin maisip ni Uyang Tian kung paano niya nawala ang kanyang scroll. Sa huli, dahil napakasama na ng kanyang kalooban noon, at ngayong tinamaan na siya ng ganoong bagay, sa wakas ay hindi na ito napigilan ni Uyang Tian. Nagluwa siya ng isang subo ng lumang dugo, sumigaw, at nawala ng malay. Gabi na lang nagising si Uyang Tian. Gayunpaman, kahit na siya ay nagising, siya ay mukhang may malubhang karamdaman. Wala siyang lakas at nakahiga lang sa kama. Ang mga kamakailan lamang na serye ng mga engkwentro, bukod pa sa katotohanang hindi pa siya ganap na nakaka-recover sa mga naunang pinsala, sa wakas ay nawasak siya. Nagkasakit si Uyang Tian. Hindi nagtagal. Kumalat ang balitang ito sa buong Uyang clan. Ang Uyang clan, na noon ay nasa estado ng gulat, ngayon ay umaagos sa ilalim ng agos. Kabanata 715. Totoo ba ang balita? Sa isang gilid na silid ng pamilya Uyang, may ilang matatandang nakaupo na magkakasama, nag-uusap ng isang bagay. Dapat totoo, sinabi ng isa sa matandang may puting buhok, bantayan na ngayon ang lugar ni Uyang Tian, at walang pinapasok na tao. Natatakot siguro sila na malaman natin ang mga detalye, o natatakot silang maghayganti. Itong Uyang Tian, wala siyang magagawang tama. Hindi ako pumayag na ipamana niya ang posisyon ng padre de pamilya. Ngayon, hindi lang pamilya ang dinadala niya, hindi rin niya kami inilagay sa mga mata niya. Sa napakahalagang sandali, nagkasakit siya. Sino ang maglilinis ng kalat na ito? Malungkot na sabi ng isa pang matandang lalaki. Sige, ano ang silbi ng pagsasabi nito ngayon? Si Uyang Tian ay napakagalang sa amin, at ang kanyang talento ay hindi masama, kaya sinuportahan namin siya. Sino ang nakakaalam na mangyayari ang sitwasyon ngayon? Panipi, pag-usapan natin kung ano ang susunod na gagawin. Tama, hindi pa rin tumitigil ang paghihiganti ng Blood Red Mercenary Group sa ating pamilya, at tila lumalala ito. Kamakailan lamang, tila nakipagsanib puwersa sila sa isa pang mas malakas na mersenaryong grupo. Ngayong may sakit si Uyang Tian, sino ang susuporta sa kabuoang sitwasyon?
Walang silbi kahit hindi siya magkasakit. Ang bagay na ito ay dulot ng kanyang walang kwentang anak. Malubhang nasugatan din siya dahil doon, at bumagsak ang kanyang lakas, ngunit wala siyang magawa sa Blood Red Mercenary Group. Kailangang lutisin ang usaping ito. Ngayong binabantayan tayo ni Ouyang Tian, wala na tayong magagawa. Sinong nagsabing wala tayong magagawa? Binabantayan tayo ni Ouyang Tian, makakahanap tayo ng iba. Nagkatinginan ang lahat, at napatingin sa matandang nagsalita. Siya ang pinakamatanda sa mga matatanda, at ang kanyang lakas din ang pinakamalakas. Siya ang dakilang elder. Nakita ng matanda na lahat ay nakatingin sa kanya, at sinabing dahan-dahan, hindi sapat ang kakayahan ni Ouyang Tian, at nagdala siya ng napakaraming problema sa pamilya. Para sa kinabukasan ng pamilya, kailangan nating gumawa ng isang bagay. Anong ibig mong sabihin? Si Ouyang Tian ay hindi sapat ang kakayahan, at ang kanyang anak ay wala ring silbi. Obviously, hindi natin siya maaasahan. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang nakababatang kapatid na lalaki, na isa ring direktang inapo, di ba? Sabi ng matanda, ibig mong sabihin Ouyang Zong. May nagsabi, oo, siya yun. Pakiramdam ko sa oras na ito, kailangan siyang suportahan. Kasama siya sa harapan, at ang aming tulong behind the scenes, hindi imposibleng malutas ang kasalukuyang suliranin ng pamilya. Sabi ng Great Elder, nakikinig sa kanyang mga salita, ang ilang mga mata ay lumiwanag, habang ang iba ay malalim ang iniisip. Siyempre, kilala nila itong si Ouyang Zong. Siya ang nakababatang kapatid ni Ouyang Tian. Ang dahilan kung bakit hindi siya naging patriarch ng Ouyang clan ay dahil sa seniority ng mga matatanda. Ang isa pang dahilan ay ang kanyang kakayahan ay hindi kasing husay ng kay Ouyang Tian, at ang kanyang pagkatao ay medyo malambot. Paano magpapatuloy ang gayong tao sa pangunguna sa Ouyang clan pasulong? Sa makatuwid, si Ouyang Tian ang nanalo. Siyempre, higit sa lahat, may ibang pagkakakilanlan si Ouyang Zong, at iyon ang pamangkin ng unang elder. Napangasawa niya ang isa sa mga pamangkin ng unang elder maraming taon na ang nakararaan. Ngayon na ang unang elder ay gumawa ng ganoong mungkahi, mahirap sabihin kung mayroong anumang mga personal na dahilan sa likod nito. Gayunpaman, isinasantabi ang kanyang relasyon sa Great Elder, itong Ouyang Zong ay talagang isang kwalipikadong kandidato. Wala siyang kakayahan, dagdag pa ang mahina niyang ugali, kaya umasa na lang siya sa mga matatanda. Sa ganitong paraan, muli silang magkakaroon ng kapangyarihan sa kanilang mga kamay, sa halip na maging isang mascot. Sumasang-ayon ako sa opinyon ng unang elder. Ang may kakayahang tao ay dapat ang patriarch. Ngayong halatang walang kakayahan si Ouyang Tian, dapat na siyang magbitiw at hayaan ang mas may kakayahan na pumalit. Pagkatapos ng ilang sandali ay tahimik ang eksena, sumang-ayon ang isang taong kadalasang malapit sa unang elder. Ang unang elder ay tumingin sa tao ng may kasiyahan, pagkatapos ay tumingin sa iba pang naroroon, gustong marinig ang kanilang mga iniisip. Agree din ako, ginagawa namin ito para sa ikabubuti ng Ouyang clan. Nagdulot ng napakalaking problema si Ouyang Tian para sa Ouyang clan, at wala siyang kakayahang lutisin ito, kaya dapat siyang magbitiw. Agad namang sumang-ayon ang isa pang tao. Oo, pumayag din ako. Sumasang-ayon ako. Sunod-sunod din ang pagsang-ayon ng iba pang naruroon. Bagamat alam ng lahat na pagkatapos umakyat si Ouyang Zong sa posisyon, ang higit na makikinabang ay tiyak na ang Great Elder. Gayunpaman, makikinabang din sila dito. Ito ay mas mabuti kaysa sa walang kapangyarihan at bantayan ni Ouyang Tian. Sa makatuwid, ang lahat ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Nakita ng unang elder ang ugali ng lahat ng naruroon at lubos siyang nasiyahan. Nakangiti niyang sabi, well, since everyone thinks so, then let's discuss what to do next. Sa kabilang panig, si Ouyang Tian, na nakahiga sa kama, ay halatang hindi alam na ang mga matatandang iyon ay kasalukuyang nagpaplano kung paano siya aalisin sa posisyon ng patriarch. Gayunpaman, bagamat hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng mga matatandang iyon, naiisip niya na ang mga matatandang iyon na hindi gustong maiwan ay tiyak na kikilos dahil sa kanyang karamdaman sa pagkakataong ito. Pare, kamusta? Sa tabi ng kama ni Ouyang Tian, si Ouyang Xingwen ay nakatingin sa kanyang ama na puno ng pag-aalala. Ang pag-aalala ni Ouyang Xingwen ay hindi isang gawa. Talagang nag-aalala siya ngayon. Dati, gaano man kalaki ang problemang naranasan niya, hindi siya kailanman nag-alala ng ganito.
Ito ay dahil alam niya na ang kanyang pinakamalaking tagapagtaguyod ay ang kanyang ama. Hanggat maayos ang kanyang ama, gaano man kalaki ang gulo na naidulot niya, walang mangyayari sa kanya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, halatang may malubhang sakit ang kanyang ama. Namutla ang mukha niya. Bagamat hindi sila nagkita sa maikling panahon, naramdaman ni Ouyang Xingwen na ang kanyang ama ay tila may edad na ng higit sa 10 taon. Nagdulot ito sa kanya ng labis na pag-aalala at takot. Minsang may nangyari sa kanyang ama, bilang isang taong hindi nagising sa kanyang mahiwagang talento, hindi niya naramdaman na magiging madali ang kanyang buhay. Kahit ganoon ang posisyon ng patriarch, baka hindi siya makaupo ng maayos. Malinaw, naisip pa rin ni Ouyang Xingwen na tiyak na kanya ang posisyon. Ito ay isang oras lamang. Nang makita ang pag-aalala sa mukha ng kanyang anak, si Ouyang Tian ay sa wakas ay bahagyang gumaan. Gayunpaman, nang makitang umiiyak sa gilid ang kanyang asawa, sumimangot siya at galit na napagalitan, "Ano ba ang iniiyakan mo? Hindi pa ako patay. Umalis ka, huwag mo akong galitin dito." Ang asawa ni Ouyang Tian, ang ina ni Ouyang Xingwen, ay tumayong umiiyak. Babae lang siya. Ngayong may sakit si Ouyang Tian, naramdaman niyang bumabagsak ang langit. Biglang nagwala ang puso niya. Mas naguguluhan pa siya kaysa kay Ouyang Xingwen. Nang makitang umalis na ang kanyang asawa at hindi na umiiyak, bahagyang gumanda ang ekspresyon ni Ouyang Tian. Kabanata 716. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi pa ako mamamatay, sabi ni Ouyang Tian sa kanyang anak. Kagagaling lang ng kutis ni Ouyang Xingwen nang nagpatuloy si Ouyang Tian, gayunpaman, imposibleng gumaling sa maikling panahon. Sa panahong ito, nakahiga lang ako sa kama at makakapagpagaling. Hindi masyadong mapayapa ang bahay kamakailan. Kailangan mong mag-ingat. Huwag maging pabaya gaya ng dati. Alam ko, mag-iingat ako. Narinig ni Ouyang Xingwen ang mga salita ng kanyang ama at nakaramdam ng kaunting panlulumo. Malinaw, ang pinsala ng kanyang ama sa pagkakataong ito ay mas malubha kaysa sa naisip niya. Pagkatapos umalis sa silid ng kanyang ama, si Ouyang Xingwen ay nasa napakasamang kalagayan. Mukhang marami siyang iniisip, walang ibang paraan. Ngayon lang niya nalaman na kung wala ang kanyang ama, siya ay wala. Si Ouyang Xingwen, na nag-iisip ng mga bagay-bagay habang naglalakad, ay naramdamang may tumapak sa kanyang balikat. Siya ay karaniwang napakamayabang at kusa. Ngayong masama ang loob niya ay agad siyang lumingon sa galit. Gusto niyang makita kung sino ang walang ingat na mang-aasar sa kanya sa mga oras na ito. "Xingwen, ano bang nangyayari sa'yo?" Nakita ng taong nasa likod ang galit na ekspresyon ni Ouyang Xingwen at tila nagulat siya. "Who the F** told you to pat me?" Bagamat maganda ang ugali ng tao at kilala niya si Ouyang Xingwen, si Ouyang Xingwen, na masama ang pakiramdam, ay hindi gaanong pakialam. Diretsyong sinaway niya ang tao. Yun, hindi ko sinasadya. Nakita ko lang na masama ang loob mo, kaya gusto kong tanungin kung anong nangyayari, sabi ng kausap na baka sa mukha ang kahihiyan. "It's none of your business kung masama ang loob ko o hindi. I'm warning you, don't provoke me now. Otherwise, don't blame me for being impolite." Si Ouyang Xingwen ay karaniwang mayabang at kusa. Sa pamilyang ito, hindi siya natatakot sa anuman. Maliban sa kanyang ama na medyo kinatatakutan niya ay wala siyang pakialam sa iba. Halatang sobrang hindi siya nasisiyahan ng kaharap niya kaya kahit pinsan niya ang taong ito ay wala siyang nikititing na paggalang sa kanya. Oo, ang taong ito ay pinsan ni Ouyang Xingwen. Bilang isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Haotian City, tiyak na hindi maliit ang pamilya Ouyang. Bilang karagdagan sa direktang linya ng paglusong ni Ouyang Tian, marami pang ibang sangay, at isa na doon ang binata sa kanyang harapan. Gayunpaman, ang katayuan ng sangay ay hindi mataas at palaging nakadepende sa direktang linya ng pagbaba. Sa makatuwid, ang saloobin ni Ouyang Xingwen sa mga kamag-anak na iyon sa sangay ay hindi masyadong maganda. Maging sa mga matatanda, wala siyang gaanong respeto, lalo pa itong kaharap niya. Ang taong nasa harap ni Ouyang Xingwen ay isang kabataan mula sa pamilya ng sangay na malapit kay Ouyang Xingwen. Ang kanyang lolo ay miyembro ng Elder Council, at karaniwan niyang sinusuyo si Ouyang Xingwen. Sa makatuwid, paminsan-minsan ay nakikipaglaro sa kanya si Ouyang Xingwen. Gayunpaman, ang kanyang saloobin ay hindi pa rin masyadong magalang,
at pinakitunguhan lamang niya ito ng bahagya kaysa sa isang ordinaryong lingkod. Nang marinig ng tao ang mga salita ni Ouyang Xingwen, may bakas ng hinanakit sa kanyang mga mata. Ang mga salita ni Ouyang Xingwen ay masasabing hindi nag-iiwan sa kanya ng anumang mukha. Sa pag-aakalang ang ugali ni Ouyang Xingwen sa kanya ay hindi mas maganda kaysa rito, lalo siyang nagalit sa kanyang puso. Gayunpaman, iniisip ang kanyang gawain, kahit nagalit siya sa kanyang puso, hindi niya ipinakita ang kahit katiting na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa halip, ngumiti siya ng mas masaya. Xingwen, huwag kang ganyan. May pakialam din ako sa'yo. Paano kung samahan kita uminom ng alak? Pagkatapos mong uminom ng alak, wala ka ng pag-aalala. Ang taong iyon ay may nakamamanghang ngiti sa kanyang mukha, at sinabi kay Ouyang Xingwen. Wala ako sa mood, hindi ako pupunta. Tumanggi si Ouyang Xingwen. Ngayon, may sakit ang kanyang ama, at wala siya sa mood na lumabas para uminom ng alak. Let's go, let's go. Hindi tayo lalabas ngayon. I know about Uncle's matter. I guess you are not in the mood to go out. Let's go to my place and ask your sister-in-law na ipagluto tayo ng ulam. Tara, inom tayo, sabi ng lalaki. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Ouyang Xingwen, na ayaw pumunta, ay medyo nag-alinlangan. Bad mood siya ngayon. Ang pag-inom upang maibsan ang kanyang mga alalahanin ay isang magandang ideya, at hindi na niya kailangang lumabas. Kung hindi siya nakainom, wala nang magagawa pagbalik niya. Wala siyang makitang pag-asa sa paglilinang, at ayaw niyang magtanim. Kaya ba niyang bumalik at uminom ng mag-isa? Mas mabuting uminom kasama ang taong ito. Let's go, don't hesitate. Nakita ng tao na nag-aalangan si Ouyang Xingwen, at mabilis na sinabi, dapat mo ring subukan ang luto ng iyong hipag. Sinasabi ko sa iyo, tiyak na hindi ito mas masama kaysa sa mga chef sa mga restaurant sa labas. Ayos lang pero hindi ako makainom ng sobra. Sabi ni Ouyang Xingwen, nasa hospital bed pa rin ang kanyang ama. Sa oras na ito, kung alam niyang lasing siya ay tiyak na papagalitan siya. Don't worry, hindi ako iinom ng sobra. Kaya naman, pumunta silang dalawa sa tirahan ng pinsan ni Ouyang Xingwen. Ang taong iyon ay tila napakawalang ingat, at dinala si Ouyang Xingwen sa bulwagan. Sa oras na ito, tila may tao sa bulwagan, ngunit hindi napansin ng taong iyon na may dumating. Xingye, pumunta ka at maghanda ng ilang ulam. Ngayon, gusto kong samahan si Xingwen sa ilang inumin. Sabi ng pinsan ni Ouyang Xingwen sa taong nasa bulwagan na ang likod ay nakaharap sa pinto. Halatang hindi handa ang taong iyon. Nagulat siya sa biglaang boses na ito. Pagkatapos noon, lumingon siya. Gulat na gulat pa rin ang ekspresyon ng magandang mukha na iyon. Asawa, hindi ka man lang kumibo pagpasok mo. Tinakat mo tong babae. Narinig ang malumanay na boses ng babae. Pagkatapos noon, nakita niya si Ouyang Xingwen sa tabi niya, at ang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha ay naging mas matindi. So may mga bisita. Itong concubine ang pupunta at maghahanda ng alak at mga ulam. Pagkasabi niyon ay umalis na ang babae sa bulwagan. Nang madaanan niya si Ouyang Xingwen, tila nagtataka siyang tumingin sa kanya. Hindi ba babasa, iyon ang naisip ni Ouyang Xingwen. Sa oras na ito, si Ouyang Xingwen ay nalilito. Ngayon lang siya naakit sa babaeng iyon. Kamakailan, dahil masama ang loob ng kanyang ama, matagal na siyang hindi lumalabas para magsaya. Ang babaeng iyon ngayon ay napakaganda, at may pakiramdam ng isang magandang babae mula sa isang hamak na pamilya. Hindi pa siya nakipaglaro sa ganoong babae. Bukod pa rito, nang dumaan sila sa isa't isa ngayon lang, ang medyo kakaibang tingin sa kanyang mga mata ay nagpalasing kay Ouyang Xingwen. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kagandahan ay umalis na. Isang mabangong hangin na lang ang natira. Ang ekspresyon ni Ouyang Xingwen ay nakita ng pinsan sa tabi niya. Hindi siya galit, hindi rin siya galit. Sa halip, may bakas ng mapanuksong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos, naging seryoso ang kanyang ekspresyon at sinabi niya kay Ouyang Xingwen. Halika, Xingwen, magkwentuhan muna tayo. Si Xingye ang magdadala ng alak at mga pinggan. Pagkasabi noon ay hinayla niya ito sa katabing kwarto para kumain. Oh, okay. Sa wakas ay nag-react si Ouyang Xingwen at medyo nauutol na sinabi. Kabanata 717. Nagkwentuhan silang dalawa habang hinihintay na dalhin ni Xingye ang pagkain at alak.
Habang sila ay nag-uusap, si Ouyang Xingwen ay tila wala sa isip. Kadalasan, ang pinsan niya ang nagsasalita habang tulala siya. Napuno ang kanyang isipan ng magandang anyo at magandang figure ng babaeng iyon. Natural na napansin ito ng pinsan ni Ouyang Xingwen, ngunit wala siyang sinabi. Sa halip ay mas lalong lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Sa wakas ay hindi napigilan ni Ouyang Xingwen ang kanyang pagkamausisa. Tinanong niya ang kanyang pinsan na hindi masyadong malapit sa kanya, sino ang babaeng iyon? Bakit hindi ko siya nakita kanina? Panipi, ibig mong sabihin Xingir? Nakita ng pinsan na iyon si Ouyang Xingwen na tumango at nagpatuloy, siya ay isang babae na kinuha ko kamakailan. Kaya't hindi mo siya nakita noon. Tumango si Ouyang Xingwen. Kung tutusin, ang pagpapakasal sa isang babae ay iba sa pagpapakasal sa isang pangunahing asawa. Kung ito ay isang pangunahing asawa, magkakaroon ng iba't ibang mga seremonya. Nakita na ni Ouyang Xingwen ang pangunahing asawa ng pinsan na ito. Obviously, hindi lang siya ngayon. Kung tungkol sa pagkuha ng isang babae, ito ay mas simple. Maraming tao ang hindi man lang nagdaos ng anumang seremonya. Iinom lang sila ng isang tasa ng alak sa silid ng kasal para salubungin ang kabilang partido. Mula dito, makikita ang pagkakaiba ng katayuan sa pagitan ng isang asawa at isang babae. Sa wakas ay naunawaan ni Ouyang Xingwen kung bakit hindi niya nakita si Xingir noon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ganito pala ang swerte nitong walang kwentang pinsan niya. Talagang napangasawa niya ang isang napakagandang concubine. Medyo naiingit si Ouyang Xingwen. Hindi nagtagal, lumitaw si Xingir. Sa likuran niya ay may ilang alilang babae, bawat isa sa kanila ay may hawak na plato ng pagkain. Lumapit si Xingir sa mesa at inilagay ang mga pinggan sa kamay ng mga katulong na babae sa mesa. Sa oras na ito, ang mga mata ni Ouyang Xingwen ay nakatuon kay Xingir. Hindi niya namalaya na sobra na pala ang ugali niya. Halatang naintindihan din ito ng kanyang pinsan at ni Xing. Gayunpaman, walang sinabi ang dalawa. Ang mukha lang ni Xingir ang medyo namumula. Pagkatapos ilagay ni Xingir ang mga pinggan, yumuko siya at naghanda na umalis. Gayunpaman, hinayla siya ng pinsan ni Ouyang Xingwen at pinaupo sa tabi niya. Sinabi niya, Xing, huwag kang umalis. Maupo ka at uminom sa amin. Hindi naman bagay yun diba? Tumingin si Xingir kay Ouyang Xingwen at sinabi. Pagkatapos ng lahat, ang mga lalaki at babae sa pangkalahatan ay hindi maaaring umupo sa iisang mesa. Kahit na ito ay isang mundo ng espada at mahika, sa isang malaking pamilya tulad ng Ouyang clan, ang katayuan ng mga kababaihan ay medyo mababa. Hindi sila maaaring umupo sa parehong mesa ng mga lalaki, hindi banggitin ang katayuan ni Xing, bilang isang babae, na mas mababa pa. Wala namang hindi nararapat dito. Hipag, bakit hindi ka umupo at kumain sa amin? Sabi ni Ouyang Xingwen. Karaniwan, imposible para sa kanya na tumawag ng isang babae na hipag, lalo na kapag sila ay mula sa isang pamilya ng sangay. Gayunpaman, ang Xingir na nakita niya ngayon ay talagang hindi masamang tingnan. Bahagyang kumirot ang puso ni Ouyang Xingwen, at natural na naging matamis ang kanyang bibig. Tingnan mo, walang tutol si Xingwen. Umupo ka lang. Kung hindi ka umiinom, maaari kang kumanta ng isa o dalawa. Kung hindi, masyadong boring para sa dalawang lalaki na mag-chat, sabi ng pinsan ni Ouyang Xingwen. Sige, siguro dahil napasaya siya ng matamis na bibig ni Ouyang Xingwen, o kaya naman ay dahil sa hinikayat siya ng asawa, hindi tumanggi si Xingir na manatili. Nang makitang nanatili si Xingir, napakasaya ni Ouyang Xingwen. Napakabait din ni Xing. Tinulungan niya ang kanyang asawa at si Ouyang Xingwen na magbuhos ng alak, at kumanta pa ng dalawang kanta para buhayin ang lahat. Si Ouyang Xingwen, at ang kanyang pinsan ay parehong masayang uminom. Pansamantala ring nakalimutan ni Ouyang Xingwen ang tungkol sa usapin ng kanyang ama, nakalimutan ang kanyang mga problema, at masayang nakipag-chat sa kanyang pinsan at kay Xingir. Ang pinsan ni Ouyang Xingwen ay tila walang magandang pagtitiis sa alkohol. Matapos uminom ng halos kalahating oras, diretso siyang nahimete sa mesa, at kahit anong tawag sa kanya, hindi siya magising. Sa oras na ito, medyo lasing na rin si Ouyang Xingwen, at mas maganda si Xingir sa kanyang paningin. Asawa, hindi ka maaaring uminom, ngunit uminom ka ng maraming.
Itinulak ni Xingye ang kanyang asawa, ngunit wala pa ring reaksyon ang kabilang partido. Ilang salita lang ang ibinulong niya sa mahinang boses, at walang bahid ng pagtitimpi. Lasing si pinsan, tapos hipag, uminom ka. Tiningnan ni Ouyang Xingwen si Xingye na lasing at sinabi. Gaya nga ng kasabihan, wine makes one bowl. Maraming nainom si Ouyang Xingwen sa oras na ito, kaya lumakas ang kanyang tapang. Nang magsalita siya, inabot niya talaga si Xing. Si Xingye ay walang anumang intensyon na umiwas, ngunit nahihiyang sinabi, Young Master Xingwen, mangyaring magkaroon ng respeto sa sarili, narito pa rin ang aking asawa. Ba't mo pinagkakaabalahan ang basurang yan? Lasing na siya at hindi na madyay gising, don't worry. Sinabi ni Ouyang Xingwen, halika, kunin ang tasa ng alak, uminom tayo. Panipi. Itinaas ni Xingye ang kanyang ulo, at may ilang luha sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Ouyang Xingwen at sinabing, Young Master Xingwen, hindi mo maiisip na lasingin ako, tama ba? Himatayan ako pagkatapos ng isang tasa. Bakit ako? Sinabi ni Ouyang Xingwen, gusto ko lang uminom kasama ang hipag. Okay, pagkatapos ay papalitan ko ang aking asawa at uminom ng Young Master Xingwen. Kinuha ni Xingye ang tasa ng alak ng kanyang asawa at sinabi kay Ouyang Xingwen. Tuwang-tuwa si Ouyang Xingwen, ngunit nang lalapit na sana niya ang kanyang tasa, bigla niyang sinabi, sandali, uminom tayo ng ganito. Habang sinasabi niya iyon, hinawakan niya ang kamay ni Xingye at itinawid ito sa kamay niya. Lalong namula ang mukha ni Xing, at ang mahiyaing tingin na iyon ay halos mawalan ng kontrol kay Ouyang Xingwen. Young Master Xingwen, hindi ba ito ay cross-cup wine? Mahinang sabi ni Xingye. Ito ay isang cross-cup wine. Halika, inumin natin itong tasa. Sabi ni Ouyang Xingwen. May gustong sabihin pa si Xingye, ngunit sa kabilang banda, iniangat na ni Ouyang Xingwen ang kanyang ulo at inubos ang alak sa kanyang tasa. Walang choice si Xing, kundi ang itaas ang kanyang ulo at ubusin ang alak sa kanyang tasa. Talagang hindi mataas ang kanyang alcohol tolerance. Matapos uminom ng isang tasa ng alak, bahagyang namula ang buong balat niya. Gayunpaman, ito ay naging mas kaakit-akit sa kanya. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Ouyang Xingwen at hinawakan niya ang kamay ni Xing na aalis na sana. Sa kaunting puwersa, mahinang sumigaw si Xingye at nahulog sa yakap ni Ouyang Xingwen. Young Master Xingwen, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nagpumigla si Xingye, ngunit wala siyang gaanong lakas. Hindi niya alam kung dahil sa kakaunting lakas niya, o ayaw niyang gumamit ng sobrang lakas. Xingye, ang ganda-ganda mo. Namesmerize ako nung nakita kita. Hayaan mo akong halikan, pangako hahalikan kita. Sabi ni Ouyang Xingwen at nagkunwaring hinahalikan si Xing. Tinakpan ni Xingye ang bibig ni Ouyang Xingwen at sinabing, hindi, ako ang iyong hipag, hindi natin magagawa iyon. Kabanata 718. Bagamat sinabi ni Xingye na hindi, nanunukso siyang tumingin kay Ouyang Xingwen. Higit pa rito, hindi niya itinulak si Ouyang Xingwen palayo. Sa halip, parang gusto niya itong yakapin. Ano bang problema ni Hipag? Pinaglalaroan ko si Hipag. Huwag kang mag-alala, tiyak na papasayahin kita. Kinokontrol na ni Ouyang Xingwen ang kanyang itaas na katawan gamit ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. Sa harap ni Xingye, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Pero, nasa tabi ko ang asawa ko. Kung alam niya, papatayin niya ako. Hindi ka rin niya papakawalan. Naaawang sabi ni Xingye. There's niya, sabi ni Ouyang Xingwen. Don't worry, kahit alam niya, hindi siya maglalakas loob na magsabi ng kahit ano. Baka ibigay ka pa niya sa akin. Ang dahilan kung bakit naglakas loob si Ouyang Xingwen na sabihin ito ay dahil kadalasan ay napakagalang sa kanya ng kanyang pinsan. Nambobola pa siya. Paano kung nakipaglaro siya sa isang babae? Nagbigay iyon ng mukha sa kanya. Higit pa rito, nang makita ni Ouyang Xingwen ang kasalukuyang pagganap ni Xingye, naramdaman din niya na nagustuhan siya ni Xingye. Dahil lang sa status niya. Pero, may gustong sabihin pa si Xingye, ngunit nakaharang na ang kanyang bibig ni Ouyang Xingwen. Pagkatapos noon, direktang binuhat siya ni Ouyang Xingwen at dinala sa kama sa gilid. Inip na inilagay ni Ouyang Xingwen si Xingye sa kama. Pagkatapos, sinuntok siya nito. Pagkatapos, iginalaw niya ang kanyang mga kamay pataas at pababa. Dahil magaling siyang maghubad ng damit, mabilis niyang hinuberan si Xing.
Pagkatapos, mabilis niyang hinubad ang sarili niyang damit at sinunggaban si Xingye. Si Ouyang Xingwen, na buong puso kay Xingye, ay hindi napansin na nang idiin niya si Xing, pababa sa kama na namumula ang mga mata, ang kanyang pinsan, na orihinal na lasing hanggang sa punto ng pagkawala ng malay, ay umupo na. Sa sandaling ito, normal na ang kanyang kutis at malinaw ang kanyang mga mata. Nasaan ang pinakamaliit na tanda ng pagkalasing? Ouyang Xingwen, anong ginagawa mo? Nakita ng pinsan ni Ouyang Xingwen ang eksena sa kama at agad na sumigaw. Ang malakas at malinaw na boses na iyon ay agad na gumising sa dalawa sa kama na tulala na. Nagulat si Ouyang Xingwen sa sigaw na ito, ngunit hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay talagang natakot sa biglaang boses na ito. Agad siyang nagalit, at walang pakialam kung kasalanan niya ang bagay na ito o hindi. Anong sinisigaw mo? Sinusubukan mo bang takutin ako hanggang mamatay? Karaniwang hindi inilalagay ni Ouyang Xingwen ang kanyang pinsan sa kanyang mga mata. Ngayong takot na siya, natural na wala siyang magandang ugali sa pinsan niyang ito. Gayunpaman, ang kanyang pinsan, na karaniwang hindi naglakas loob na magsalita ng malakas sa kanyang harapan, ay walang kahit na katiting na takot o pag-atras. Tiningnan niya si Ouyang Xingwen na puno ng galit ang mukha at sinabing, Ouyang Xingwen, mas masahol ka pa sa isang hayop. Naging magalang ako sa iyo, ngunit ginawa mo talaga ang gayong walang pusong bagay. Nang makita ni Ouyang Xingwen ang kanyang ekspresyon, naramdaman niyang may mali. Sa oras na ito, si Xingye, na idiniin sa kama at nakipagtulungan sa mga galaw ni Ouyang Xingwen, ay biglang napaluha. Bumangon siya mula sa kama at kumuha ng isang piraso ng damit para matakpan ang kanyang harapan. Tapos, tumakbo siya palapit sa asawa habang umiiyak. Asawa, kailangan mong panindigan si Xingye. Young Master Xingwen, Young Master Xingwen, siya, gusto niyang i-bully si Xing, Si Xingye ay lumalaban, ngunit ang lakas ni Xing, ay hindi kasing lakas ni Young Master Xingwen. Sa kabutihang palad, nagising ka sa oras. Kung hindi, si Xingye ay talagang magkakaroon ng mabuhay. Iniyakap ni Xingye ang kanyang sarili sa kanyang asawa at umiyak ng malungkot. Good girl, Xingye. This is not your fault. It's this worse than a beast's fault. How dare he lay his hands on his sister-in-law? Don't worry, hindi ko siya bibitawan. Kinaaliw ng pinsan ni Ouyang Xingwen ang kanyang asawa. Sa kabilang banda, gaano man kalituhan si Ouyang Xingwen, naiintindihan niya na maaaring nakatagpo siya ng isang laro ng badger. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi niya ito makakasalubong sa labas, kundi sa sarili niyang tahanan. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Gayunpaman, hindi siya masyadong natakot. Hindi siya makapaniwala na may magagawa sa kanya ang 2 taong ito. Gayunpaman, makahulugang tiningnan ng pinsan ni Ouyang Xingwen si Ouyang Xingwen at naglabas ng kutsilyo. Anong ginagawa mo? Huminahon ka. Nakita siya ni Ouyang Xingwen na naglabas ng kutsilyo at sa sobrang takot ay napaatras siya ng 2 hakbang. Nang makita ng pinsan ni Ouyang Xingwen ang kanyang aksyon, tumingin ito sa kanya ng may paghamak. Tapos, bigla niyang ginamit yung kutsilyo para putulin yung kamay niya. Hindi naman malalim ang sugat, pero agad na umagos ang dugo. Tumingin sa kanya si Ouyang Xingwen na may pagkalito. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya. Hindi kaya na provoke siya at hindi makapag-isip ng maayos. Gayunpaman, bago pa malaman ni Ouyang Xingwen kung ano ang nangyayari, inihagis ng kanyang pinsan ang kutsilyo sa harap ni Ouyang Xingwen at sumigaw, "Tulong! Tulong! May papatay si Ouyang Xingwen." Tumingin sa kanya si Ouyang Xingwen ng blanko. Natulala talaga siya. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ng kanyang pinsan. Gayunpaman, hindi siya nanatiling nakatulala ng matagal. Aalis na sana siya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang sumugod na may dalang armas. Sa simula ng sigaw ng kanyang pinsan hanggang ngayon ay ilang hininga na lang ang lumipas. Napakaraming tao ang sumugod, halatang handa sila. Gayunpaman, malinaw na hindi gaanong nag-isip si Ouyang Xingwen. Hindi siya masyadong matalino sa simula, at ngayong naguguluhan siya sa mga pamamaraan ng kanyang pinsan, hindi siya nakapag-react kahit sandali.
Ngayong nakita niya ang napakaraming tao na nagmamadaling pumasok na may hawak na mga sandata at matamang nakatingin sa kanya, natakot si Ouyang Xingwen. Pagkatapos, nang hindi nag-iisip, dinampot niya ang punyal sa lupa at hinawakan ito sa kanyang kamay, tinitingnan ng mga taong pumasok na may takot. Anong gusto mong gawin? Tanong ni Ouyang Xingwen. Sa oras na ito, nakilala rin niya na sa mga taong dumating mamaya, ang pinuno ay ang Great Elder ng Ouyang family. Sumunod din ang iba pang matatanda. Nang makita ang ganoong sitwasyon, halatang nagpapanik si Ouyang Xingwen. Ang unang elder ay tumingin kay Ouyang Xingwen na hawak ang kutsilyo ng may paghamak. Malinaw niyang alam kung ano ang kaya ni Ouyang Xingwen. Ngayon na mayroon siyang kutsilyo sa kanyang kamay, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Sa kabaligtaran, ito ay magdadala sa kanya ng problema. Mga matatanda, dumating kayo sa tamang oras. Gusto akong patayin ni Ouyang Xingwen. Kailangan niyo akong tulungan. Nang makita ng pinsan ni Ouyang Xingwen ang mga taong ito na pumasok, mabilis siyang naglakad kasama ang kanyang asawa. Puno ng gulat ang mukha niya. Siyempre, makikita ng maraming tao ang pagmamalaki sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Kabanata 719. Gayunpaman, ang mga taong pumasok ay nagkunwaring hindi nila nakikita ang katangahan sa mga mata ng pinsan ni Ouyang Xingwen. Lahat sila ay nakatitig kay Ouyang Xingwen na may hindi maipaliwanag na tingin sa kanilang mga mata. Anong nangyayari? Sa oras na ito, isang boses ang nagmula sa pintuan. Pagkatapos, lumitaw ang figure ni Ouyang Zong sa paningin ng lahat. Nang makita ang kanyang figure, ang mukha ni Ouyang Xingwen ay may bakas ng ngiti at nagmamadaling sumigaw, "Tito, iligtas mo ako." Kung ikukumpara sa dakilang elder at sa iba pa, malinaw na nagtiwala si Ouyang Xingwen kay Ouyang Zong. Pagkatapos ng lahat, si Ouyang Zong ay kapatid sa dugo ng kanyang ama. Siguradong tatayo siya sa kanyang tabi. "Xingwen, bakit ka nandito? Anong nangyayari? Bakit may hawak kang kutsilyo sa kamay mo?" Nakita ni Ouyang Zong si Ouyang Xingwen at tila nagulat siya. Nang marinig ni Ouyang Xingwen ang mga salita ni Ouyang Zong, natigilan siya noong una. Pagkatapos, nag-react siya at nagmamadaling itinapon ang kutsilyong nasa kamay niya. Tapos, sabi niya, "Tito, hindi yung nakikita mo. Parang ganito, hayaan mong sabihin ko." Pinsan siya ni Ouyang Xingwen at sinabing, "Ngayon, nakita kong hindi maganda ang mood ng young master na si Xingwen, kaya inanyayahan ko siyang uminom. Hindi ko inaasahan na mas masahol pa sa hayop ang lalaking ito. Habang lasing ako, may gusto talaga siyang gawin sa asawa kong si Xing. Noong nag-aaway sila, nagising ako, gusto kong pigilan ito, pero hindi ko alam kung lasing si young master Xingwen o sadyang hindi niya ako pinansin at sinaksak pa niya ako ng kutsilyo." Habang nagsasalita ang pinsan ni Ouyang Xingwen, ipinakita niya ang sugat sa kanyang braso sa mga tao sa paligid. Bagamat hindi na ito dumudugo, kitang-kita pa rin ang mga natuyong mantsa ng dugo. Samantala, niyakap ni Xinghir ang kanyang damit at nagtago sa likod ng kanyang asawa habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang mislan at nakakaawang hitsura na iyon ay maaaring makapukaw ng pakikiramay ng mga tao sa paligid. Sa wakas ay inilipat ng dakilang elder ang kanyang tingin mula sa magandang figure ni Xinghir na may matinding kahirapan. Sa puso niya, bumulong siya ng ngiveksen. Gayunpaman, seryoso ang kanyang mukha habang nakatingin kay Ouyang Xingwen at sinabing, "Ouyang Xingwen, ano pa ang masasabi mo? Paano nakagawa ang ating Ouyang clan ng ganoong bagay na mas masahol pa sa hayop? Talagang naglakas loob kang salakayin ang sarili mong hipag. Mas masahol ka pa sa hayop." Kalokohan ang sinasabi niya, hindi naman sa ganun. Malakas na sumigaw si Ouyang Xingwen, "Hindi ko siya sinaksak, siya mismo ang gumawa nito." "Ouyang Xingwen, nangangahas ka bang sabihin na wala kang ginawa kay Xinghir? Gusto mong samantalahin siya?" Tanong ng pinsan ni Ouyang Xingwen. Ito, isang bakas ng pagkakasala ang sumilay sa mukha ni Ouyang Xingwen. Talagang naka-move on na siya kay Xinghir noon, pero hindi niya alam kung bakit hindi niya mapigilan ang sarili niya ngayon. Higit pa rito, buong pusong tinanggihan siya ni Xinghir, kaya ginawa niya ang ganoong bagay. "You can't say it. You must be feeling guilty." "No, it was her. It was this bitch who seduced me." Itinuro ni Ouyang Xingwen si Xinghir at sinabi, "I didn't. Husband, you have to believe me. Ako, ayoko nang mabuhay." Napasigaw si Xinghir sa dalamhati.
Pagkatapos noon, gusto niyang iuntog ang ulo niya sa dingding. Buti na lang at mabilis ang mga kamay ng asawa niya at niyakap niya ito sa bewang. Mga matatanda, pakisuyong itaguyod ang hustisya para sa aming mag-asawa. Malungkot na sinabi ng pinsan ni Uyang Xingwen, kung alam ko lang na ang taong ito ay mas masahol pa sa isang hayop, hindi sana ako naging mabait para yayain siyang uminom. Uyang Xingwen, alam mo ba ang iyong krimen? Kahit na si Xingyir ang nanligaw sa iyo, ang ganitong bagay ay makakasira sa reputasyon ng ating pamilya. Paano magiging kahalili ng aming pamilya Uyang ang isang tulad mo? Itinuro ng dakilang elder si Uyang Xingwen at sinabi, sila yon, sinadya siguro nila akong i-frame. Sabi ni Uyang Xingwen, why would they frame you? Wala naman silang awayan sa iyo diba? Sabi ng great elder. Natahimik sandali si Uyang Xingwen, dahil tama ang great elder. Hindi naman masasabing maganda ang relasyon niya sa pinsan niyang ito, pero siguradong hindi naman ito masama. Hindi rin niya maintindihan kung bakit siya target ng kabilang partido. Bukod dito, alam din mismo ni Uyang Xingwen na siya ang gumawa ng unang hakbang. Bagamat hindi niya alam kung bakit biglang hamina ang kanyang pagpipigil sa sarili, sa isang sitwasyon kung saan naruroon ang kanyang pinsan, gumawa siya ng hakbang. Gayunpaman, sa katotohanan, naiintindihan niya na siya nga ang gumawa ng unang hakbang. Sanay na si Uyang Xingwen na mambola sa pamilyang ito. Kailan pa siya pinilit ng napakaraming tao. Tuluyan na siyang nawalan ng malay, at ang hinanakit sa kanyang puso ay nadagdagan. Siya ang kahalili ng pamilyang Uyang, at ang tanging kahalili. Sa hinaharap, siya ang magiging pinuno ng pamilya Uyang. Ang mga taong ito ay talagang naglakas loob na pilitin siya ng ganito. Sobra lang talaga. Oo, gusto kong makipag-sex sa kanya, ano? Isa lang siyang concubine. Ako ang kahalili ng pamilya Uyang. Hindi ba pwedeng makipag-sex ako sa ganyang asong babae? Malakas na sabi ni Uyang Tian. Nang marinig ang kanyang sinabi, nagtawanan ang mga tao sa paligid. Ang Uyang Xingwen na ito sa wakas ay nawala ang kanyang pakiramdam ng pagiging angkop sa ilalim ng kanilang panggigipit. Kung hindi niya ito inamin kahit na ano, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari. Gayunpaman, ngayon na siya mismo ang umamin, ang bagay na ito ay maaaring ituring na isang katotohanan. Sa katunayan, hindi alam ni Uyang Xingwen na nang ang atensyon niya ay kay Xingyir. Sinamantala na ng kanyang bat-ihing pinsan ang katotohanang hindi niya ito pinapansin at pinalaki ang kanyang tasa ng alak. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging mapusok, at ang mga epekto ng gamot ay patuloy pa rin sa kanyang katawan. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging mapusok at pabigla-bigla niyang sinabi ang mga salitang iyon. Ano sa tingin mo ang bagay na ito? Matapos marinig ang mga salita ni Uyang Xingwen, ang dakilang elder ay hindi na muling tumingin sa kanya. Sa halip, tumingin siya kay Uyang Zong, halatang gustong marinig ang kanyang opinyon. Xingwen, paano ka naging napakagulo ng ulo? Kung gusto mong makipaglaro sa mga babae, marami sila sa labas. Kung tutuusin, si Xingyir ay babae ng iyong pinsan. Alam mo bang malabag ka? Isa pa, sinaksak mo pa ang iyong pinsan. Mas malaking krimen pa yan. Ayon sa mga alituntunin ng aming pamilyang Uyang, kung mangyari ang ganoong bagay, diretso kaming bubugbugin hanggang mamatay. Sabi ni Uyang Zong kay Uyang Xingwen na may mabigat na mukha. Tama na yan. Ayon sa mga alituntunin ng pamilya, dapat ay gayon. Ang dakilang elder ay lumingon kay Uyang Xingwen at sinabi. Biglang namutla ang mukha ni Uyang Xingwen. Wala siyang pusong magpaliwanag. Sinabi lang niya na gusto niyang samantalahin si Xingyir. Talagang napagdesisyonan ng kanyang bat-ihing tiyuhin na gusto niyang patayin ang kanyang pinsan. Sa oras na ito, nasa isip lamang ni Uyang Xingwen ang mga salitang, matalo hanggang mamatay. Hindi niya akalain na magiging ganito kaseryoso ang usapin. Hindi mo magagawa ito. Ako si Uyang Xingwen, ang kahalili ng pamilyang Uyang. Wala kang karapatang gawin ito. Malakas na sigaw ni Uyang Xingwen. Kabanata 720. Emph. Kahit na ang isang prinsipe ay may kaparehong parusa sa isang karaniwang tao. Isa pa, ikaw lang ang kapalit ng pamilya. Maaaring alisin ang iyong pamagat anumang oras. Ayon sa iyong ginawa, hindi ka nakarapat-dapat na maging kahalili ng pamilya. Ngumuso ang unang elder kay Uyang Xingwen. Ikaw matandang bastard, anong karapatan mong alisin ang titulo ko bilang kahalili ng pamilya? Tinuro ni Uyang Xingwen ang ilong ng unang elder at pinagalitan.
Sa pamilyang ito, bahagya lamang siyang natakot sa kanyang ama. Yung iba, naman, hindi niya inilagay sa mata niya. Dati, dahil masyadong biglaan ang mga pangyayari, medyo natarante siya. Ngayong kaharap na niya ang napakaraming tao, kumalma siya. Hindi siya naniniwala na ang mga taong ito ay talagang maglalakas loob na gawin ang anumang bagay sa kanya. Dahil, ang kanyang ama ay si Ouyang Tian, ang patriarch ng pamilyang ito. Gayunpaman, tila nakalimutan ni Ouyang Xingwen na ang kanyang pinakamalaking pag-asa, ang kanyang ama, ay malubhang nasugatan. Bukod dito, dahil sa Bloody Mercenary Group, bumagsak ng husto ang prestihiyo ng kanyang ama. Ang mga matatandang ito ay mayroon ng mga opinyon tungkol sa kanyang ama, kaya bakit nila pakialam ang kanyang pagkakakilanlan? Siyempre, kung alam ni Ouyang Tian na ang usapin ngayong gabi ay sadyang inayos ng dakilang elder at ng iba pa, maaaring hindi siya gaanong kumpiyansa at kalmado. Ikaw, mabuti, napakahusay. Tinuruan ni Ouyang Tian ang isang mabuting anak. Ngayon, tuturuan kita ng magandang aral. Tingnan natin kung maglakas loob ako o hindi. Ang unang matanda ay pinagalitan ni Ouyang Xingwen sa harap ng napakaraming tao. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng maraming mukha, at namula ang kanyang mukha. Xingwen, bakit ang bait mo? How dare you talk to the first elder like that? Mabilis na humingi ng tawad sa unang elder. Sabi ni Ouyang Zong. Ayoko, sabi ni Ouyang Xingwen. Hindi na kailangan, sabi ng unang matanda. Halos sabay na nagsalita ang dalawa. Pagkatapos, naglakad ang unang elder patungo kay Ouyang Xingwen. Inilagay niya ang bitag ngayon para harapin si Ouyang Xingwen. Noong una, gusto lang niyang alisin ang kanyang titulo bilang kahalili. Gayunpaman, itong Ouyang Xingwen ay hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Since he dared to talk back to him, kaya hindi niya dapat sisihin ang pagiging impolite niya. Anong ginagawa mo? Nakita ni Ouyang Xingwen ang unang elder na naglalakad palapit sa kanya na may mahigpit na ekspresyon. Agad siyang nakonsensya at napaatras ng ilang hakbang. Gayunpaman, hindi siya sinagot ng Great Elder. Ang mga tao sa paligid, kabilang ang tiyuhin ni Ouyang Xingwen, si Ouyang Zong, ay walang intensyon na tulungan si Ouyang Xingwen. Sa halip, sila ay nanunood ng palabas. Sa wakas ay nakaramdam ng takot si Ouyang Xingwen sa kanyang puso. Naramdaman din niyang may mali, pero huli na ang lahat. Little bastard, go to hell. Biglang sumabog ang Great Elder at sinuntok si Ouyang Xingwen. Agad na binalot ng malaking anino ng kamao si Ouyang Xingwen. Ama, iligtas mo ako. Natagpuan ni Ouyang Xingwen na mahirap para sa kanya kahit na lumipat. Nakatingin lang siya sa pagtama ng kamao sa kanya. Sa pinakadelikadong sandali, tanging ang ama lang ang naiisip niya. Sinong nang ahas na hawakan ang anak ko? Biglang tumunog ang boses ni Ouyang Tian. Nang marinig ito ni Ouyang Xingwen, halos mapaiyak siya sa tuwa. Hindi niya naramdaman na ang boses ng kanyang ama ay napakasarap pakinggan. Nang tumunog ang boses ni Ouyang Tian, isang talam ng hangin ang tumama sa lalamunan ng Great Elder. Kasabay nito, lumitaw ang isang baging nang wala sa oras at pumulupot sa binti ni Ouyang Xingwen, hinayla siya pabalik. Nakita ng dakilang elder ang biglang paglitaw ng talam ng hangin at nabigla. Pagkatapos ay tumalikod siya at iniwasan ang talam ng hangin. Gayunpaman, nawalan na siya ng pinakamagandang pagkakataon para habulin si Ouyang Xingwen. Nang tumayo ang dakilang elder, nalaman niyang lumitaw na si Ouyang Tian sa tabi ni Ouyang Xingwen. Pare, dumating ka. Gusto nila akong patayin, sabi ni Ouyang Xingwen sa kanyang ama na puno ng kagalakan ang mukha. Gayunpaman, hindi napansin ni Ouyang Xingwen na mas mapatla pa ang mukha ng kasalukuyang Ouyang Tian. Napakagulo rin ng kanyang paghinga, at kitang-kita ang mahiwagang pagbabago bago sa kanyang katawan. Malinaw, ang kanyang malubhang pinsala ay hindi ganap na gumaling. Hinayla lang niya ang katawan niya na may malubhang karamdaman at sumulpot dito dahil nasa panganib ang anak niya. You guys have guts, you actually dare to touch my son. Tinanong ni Ouyang Tian ang mga taong nasa tapat niya. Si Ouyang Zong ay orihinal na may malambot na personalidad. Ngayong nakita niyang lumitaw ang kanyang nakatatandang kapatid, bagamat natanggap na niya ang mga katiyakan ng maraming matatanda, hindi pa rin siya nang ahas na magsalita ng kahit ano sa oras na ito. Hindi alam ng dakilang elder at ng iba pa ang kanyang ugali at hindi umaasa sa kanya. Lumapit ang dakilang elder at sinabing, Ouyang Tian, dumating ka sa tamang panahon.
Tingnan mo ang mabuting anak na tinuruan mo. Hindi lang siya walang kwentang tao, marami rin siyang gulo sa pamilya. Ngayon, gusto niya talagang samantalahin ang babae ng kanyang pinsan. Wala siyang silbi. It's just a bitch. It's my son's honor that he took a fancy to her. Malamig na sabi ni Uyang Tian. Uyang Tian, kailangan mong maunawaan. Kung siya ay isang ordinaryong babae, ito ay talagang hindi isang malaking bagay. Kahit napatayin mo siya, hindi ito isang malaking bagay. Gayunpaman, siya ay hipag ni Uyang Xingwen. Ginawa ito ng iyong anak, iyon ay pangangalo niya. Ang ganitong bagay, kahit sa ordinaryong pamilya, ay isang malaking eskandalo, not to mention sa isang malaking pamilya na tulad natin. Ang isa pang matanda ay humakbang at sinabi, ang lahat ay nagkita na sa larangan ng digmaan, kaya hindi na kailangang itago ang anuman. Ngayon na ang oras upang ipakita ang mapa at ang punyal, kaya itong mga matatandang na pag-usapan na noon ay hindi umatras. Kung ganoon ano ang gusto mo? Tumingin si Uyang Tian sa mga matatanda sa kanyang harapan at sinabi. Sa oras na ito, hindi pa naghihilom ang kanyang mga sugat. Malinaw, hindi siya katugma sa mga taong ito. Isa pa, nakakahiya talaga ang ginawa ng anak niya. Galit na galit din siya sa puso niya. Gayunpaman, gaano man siya kagalit, sa oras na ito, maaari lamang siyang lumapit upang protektahan ang kanyang anak. Abolish ang kanyang titulo ng kahalili. Sinabi ng dakilang elder, kung tungkol sa pagsasalita niya ng bastos sa akin, para sa kapakanan mo, kakalimutan ko ito. Malinaw, hindi gustong pilitin ng great elder si Uyang Tian sa bagay na ito. Hindi mo magagawa ito. Ama, hindi ka papayag. Nang marinig ni Uyang Xingwen ang kondisyong ito, hindi niya ito matatanggap anuman ang mangyari. Kung nawalan siya ng titulo ng kahalili, bumagsak ang kanyang katayuan. Ang magandang buhay noon ay lahat ay malayo sa kanya. Paano niya matatanggap ang ganoong bagay? Hindi pinansin ni Uyang Tian ang kanyang anak. Sa halip, pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa mga matatanda at sinabing, akala ko ba may problema ka rin sa akin? Hindi akalain ni Uyang Tian na napakaraming tao ang nagsama-sama para lang harapin ang kanyang anak. Hindi naman sa mababa ang tingin nila sa anak niya. Kung gusto nilang harapin siya, hindi na kailangang magpakita ang mga matatandang iyon. Obviously, hindi lang anak niya ang target nila, kundi pati ang sarili niya.